Uy, bilis mo! So, the total ng aking pagpapagasolina, pagpapacar wash at pagpapalinis sa loob ay There's a new day that will come again tomorrow. Hey guys, good morning! So, today is another day. Time check muna tayo. It's 10:36 na guys. 10:36 na and today nga ay Wednesday. So, wala na po kaming pasok. And red calendar din kasi talaga ngayon. So, si Cloud din walang pasok. Pero bukas may pasok pa siya. Kakatapos ko lang maglinis-linis and medyo late na pero ngayon pa lang magbe-breakfast kasi why not? 'Di ba? Kumain na yan siya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon, guys. Si Cloud, gusto daw niya ng McDonald's para sa lunch. And baka mamili na lang din ako sa Donkey kasi mukhang wala na laman yung rep namin. So, yeah. Samahan nyo kami for today's video. Gloomy ang weather natin today, guys. Tignan nyo naman. Diba? It's gloomy. Let's have our breakfast, guys. Coffee. Simula na ng Golden Week dito sa Japan. At hindi ko alam kung matutuwa ba ako o hindi. Hindi naman sa ungrateful ako 7 days, 7 araw na walang pasok sa work. Like, anong gagawin ko? I've been working every single day for 10 years at ngayong may off ako ng weekends. I feel like a lazy person. Yung wala akong silbi, tamad, ganyan. Ayoko ngang nababakante tas ngayon 7 araw mo kung hindi papapasukin. Saan na yan siya dalhin? Those were the thoughts of the ungrateful me. Kapag stress ka na nga at nag-focus ka pa sa negativity, mga ganyang bagay talaga ang maiisip mo. So here I am spending my second day of Golden Week, controlling my toxicity and making lumpiang Shanghai. Nag-request na naman kasi si Cloud ng prito. As a 14-year-old, ganyan talaga ang mga hilig niya ngayon. Do I complain? No. But in my head, hell yes. Because here I am, on my mid-30s, trying to live healthy at may isang teenager na nagpapaluto ng mga pritong pagkain. Pero para di maapektuhan yung kolesterol ko, pipigilan at iiwasan ko ang pagkain nito. Pero dahil ikaw na nga ang gumawa at ikaw pa ang nagprito bago pa maprito ang lahat, sabi mo tikim lang pero nakasampung Shanghai ka na. Eh kung sapakin kaya kita dyan? Hoy! Mali! Kaya dinamihan ko na lang yung celery para maniwala ako na healthy itong Shanghai namin. Godspeed, we travel with hope in our minds. Loose rain, the sky and the wind are only guide. Wild sea, we are all strangers to this land. And no matter
morning. Good morning, guys. Say hi, good morning. Time check muna tayo, guys. It's 7:40. Hatid natin ngayon si Cloud. Papasok siya sa school. Today is Friday. Last day na niya sa school. And then after this, start na ng Golden Week. So, malakas ang ulan ngayon. Kaya ihatid natin si Cloud. Let's go. Baka malate pa siya. Malakas ang ulan, guys, oh. High school life. Oh, my high school life. Hoy, bilis mo! Nababasa ako, be. Ang lamig, kakagising ko lang. Wala ka na, mauna. Paano ako mauuna? Una ka sa kotse, ikot ka lang. Abay, bit-bitin mo. Oh, taas mo. Baka basa yung gamit ko sa loob ng bag. Ano ba? Oy! Yan, samahan nyo kami, guys. Ihatid natin si Cloud sa Escort. Ayan o, nakita mo. Kailangan girigiri ako dito. Nanahilig mo ako sa airports. Punta akong Saudi. Bakit naman Saudi? Hindi naman kikitain mo dun. Hindi ka na lang mag-France. Kaya naman, bebenta ko ng baget. Ba't ka magbebenta? Magbebenta ka doon doon kasi China, be. Kahit ano, bibigyan lang sa punta. Grabe, ang lakas ng ulan, guys. Ako naglakad ako, basta basa ka. Oo. Pero paminsan kapag ka may pasok ako, nalalakad talaga si Claudie. Ito oras eh. Diba, no? Guys, go! Hi guys! So, papunta kami ngayon sa school ni Cloud. And, paalis na kami. Meron silang class observation. At, andito nga si Rio, guys. Nakita nyo? Si Rio. May something wrong na naman sa kanya. Kagabi, may diarrhea siya. Tapos ngayon, parang siyang nagsusuka na hindi mo maintindihan. Gali. So, tara, Therese, samahan niyo muna ako, guys. Punta muna tayo sa school. Let's go! Ewan ko ba, ayaw ko naman maging ungrateful pero kadalasan talaga no, hindi natin napapansin, nagiging ungrateful na talaga tayo. Pero alam nyo, napansin ko, minsan hindi naman talaga kulang ang buhay natin. Minsan nasanay lang talaga tayo tumingin sa bagay na wala sa atin. Sobra kasi tayo nakafocus sa kung ano yung wala. Hindi na na-appreciate yung effort, sacrifice, oras o pagmamahal ng ibang tao. Laging may hinahanap na next, kaya hindi na natin nararamdaman yung blessing na nasa harapan natin. Ang tricky pa minsan no, hindi mo namamalaya na nagiging ungrateful ka na pala kasi feeling mo valid naman yung pagod, frustration o disappointments mo. Pero totoo naman, valid naman yun. Pero kapag puro kakulangan na lang ang nakikita mo, unti-unting nagiging invisible yung mga biyayang dating pinagdadasal mo lang. Ako, guilty ako dyan. Akala ko kulang pa rin ang buhay ko, pero habang nakatingin ako sa mga wala sa akin, hindi ko napansin na may mga bagay na dating pinagdasal ko lang pero nasa kamay ko na ngayon. Hi guys! Nakauwi na ako dito sa bahay. It's 7:30 na. Siguro mga 7:15 ako nakarating. So, mga isang oras mahigit din ako nakapaglakad. And, magsasampay muna ako kasi nung bago ako lumabas, naglaba. So, tapos na yung lahat ng puti. So, isasampay na natin siya. Let's go. Na-realize ko na hindi pala lahat ng blessing napapansin natin. Yung mga taong hindi umalis,
pagkain sa mesa, support system, sa katawan na nakakakilos at gumigising pa araw-araw. Kapag kasi sanay kang tumingin sa kulang kahit gaano karami ang ibigay sa iyo ng buhay, parang hindi pa rin sasapat. Kaya dapat talaga wag tayong makalimot magpasalamat. Let's learn to notice that life is still giving you something good kahit hindi perfect ang lahat. So, nagpa-gasoline and nagpa-car wash na rin ako, guys. Kasi sobrang tagal nang hindi nalilinisan ni Pearl. Ulan ng ulan din kasi. So, ngayon medyo napaaga yung gising natin. Sayang, hindi ko nadala yung libro ko, guys. Para nakapagbasa-basa naman ako. Anyways, si Cloud pala, guys, ay nagpunta na sa kanyang bukatsu. May bukatsu sila today. And si Brad Pitt naman ay nasa Gemba. Nasa company na siya. Ako lang naiwan. Alam mo, guys. Pati yung carpet talagang shikarish-til silang maglinis. Diba? Labak po. Hi guys! So, nandito na tayo sa bahay. Tapos na po ang ating pagpapagasolina at pagpapacar wash. So, ang price per liter before ay nasa 165, 68 to 170 yen per liter. Tapos ngayon po ay, surprisingly, 171 yen per liter lang ang price nila ngayon. So, pag pumunta ka na sa ibang mga gasoline stands, mga nasa 180, meron pa nga ako nakitang 195 per liter. Nagpa-full tank ako. Bago magpa-full tank, medyo may baba na ng kalahati. And above the empty, yung line ng aking gasolina. So, ito na po, regular gasoline, pag nagpa-full tank. 5,481. And, nagpa-shampoo ako at saka nagpalinis, nagpa-vacuum din sa loob. So, ito ang price niyan. Shampoo, car wash, and palinis din sa loob. Ayan. So, the total ng aking pagpapagasolina, pagpapa-car wash at pagpapalinis sa loob ay 9,421 yen. Ang sakit! Pero guys, once a month ko lang naman to ginagawa. Actually, paminsan nga, hindi pa. Mahilig ako magpaggasolina talaga hanggat maaari fino-full tank ko ang sasakyan. So, konting mabawas ang naonte, magpapagasolina, magpapa-full tank na ulit ako. So, ang nagiging binabayaran ko lang, sabihin na natin 1,500. So, sabihin na natin sa isang buwan, nasa 3,000 yen lang ang magpapagasolina ko nitong malaking sasakyan na to. So, and ang car wash, once a month ko lang ginagawa. Lalo na kapag ka tag-ulan. Recently kasi tag-ulan, so kaya ngayon lang ulit ako nagpa-car wash. So ngayon, magsa-summer na kasi, hindi natin alam, pwedeng maiba, pwedeng maging twice, pwedeng maging once every 2 weeks, mga ganyan. Salamat kung nakaabot ka sa part ng video na to. Kung hindi ka pa nakasubscribe, click the subscribe button. Don't forget to like and comment down below kung naka-experience ka rin ng ganito. Saang parte ng buhay mo naging ungrateful ka? At paano mo na solusyonan? Napansin mo ba? Tara, kwentuhan tayo. I'll see you guys on the next episode. Byeers!